Hi guys! Welcome to my vlog. Kumusta kayong lahat? Update ko lang kayo sa aking tahian. Naku, muntik na magkasunog kahapon dito. Buti na lang, di kami nadamay. Muntik na kami doon. Konti na lang. Yung usok, ang kapal na nandito na sa amin. Medyo kinabahan ako. Pero ayun nga, yung mga kasama ko yun, nanginginig na yung tuhod nila. Kasi para kaming alam mo yung nakikita mong balita sa TV na nagtatakbuhan yung mga tao pabalik-balik, may mga dalang gamit, may mga hakot-hakot na mga kung anong kayang isalba. Diyos ko, ganun. Hindi na lang ako nakapag-video kasi syempre, alam mo na, kailangan ko mag-isip. Mauuna ko pa ba yung pag-video? Yung kalmado, nung nakapaghakot na kami, yun, nakapag-picture ako at pumunta ako dun sa lugar ko sa nagsimula yung sunog. Yun yung nakunan ko. Yung kasing kabila na yun, likod lang, isang pader lang yung pagitan at kami na. Tapos dito sa area namin, dikit-dikit kasi yung bahay. So, nakakatakot siyang magkasunog kasi, ayun, alam mo na, pag tabi-tabi, dikit-dikit yung bahay. Naku, tuloy-tuloy yun. Alam mo na, i-imagine ko. Sabi ko, pag open ko ng pinto, kasi nung umaga, naka-close yung pinto namin. Kapag umagang ganito, nakasarado pa yung pinto. Kasi nauuna talaga ako pumunta dito sa shop. Tapos, habang wala pa sila, naka-close talaga yung door namin. So, ayun, sarado yung pinto. At normal kasi dito, sa paligid namin na may nag-aaway, na maingay. So, parang sabi ko sa isip ko, hala, may nag-aaway sa labas. Akala ko may nag-aaway lang na mag-asawa. So, hinayaan ko lang siya. Kaso habang patagal, ang haba na nung naririnig kong salita, hindi tumitigil. Tapos parang dumadami na yung tao. Sabi ko, may riot yata. Tapos yun, binuksan ko yung pintuan. Ang lakas na ng usok. Ang itim na ng usok dito sa amin. Tapos nakikita ko lumilihab na yung naandun sa pader. Ang lapit na talaga. Muntik na talaga kami. Kaya yun, sabi ko kay Abby, Abby, may sunog. Sabi ko sa kanya, ayun, nataranta na yung lahat. Paglabas ni Abby, paglingin ko kay Abby, may dala agad siya ng timba na may tubig. Akala niya kasi nandito lang sa katabi. Kung akala niya andito lang sa labas ng pintuan namin, parang ganun. Ayun, nandun pala sa kabilang pader, pero ayun nga, kalikod kami. So, nakakatakot. Tapos, nakakasuffocate yung usok. So, ayun, nagsabalutan kami. Ang sabi ko, sabi nila sa akin, anong gagawin natin, anong dadalhin. So, ayun, buti na lang, natetest ko talaga yung sarili ko na hindi talaga ako yung tarantahin. Nakakapag-isip siya ng tamang gawin. Ayun, kaya sabi ko, yung mga importante na, meron kasi kaming for repair dito na mga ginawa ko na mga barong. Yung first time naming magtahi ng mga barong andito para sa repair kasi dun sa sleeves. So sabi ko yung para sa TCC. Yun agad naisip ko kasi ang hirap, pinaghirapan namin yun. Naiyak ko. Ala, naiyak ako. Ala, hindi ko expect na iyak ako. Sabi ko, nag-grab ko agad yung, meron kasi dito for repair na saya. Alam mo yung mga buunan na pinaghirapan na namin gawin. Yun talaga yung yung sinave ko. Tapos yung mga kinat ko ng umaga. Ang saya pa naman ng umaga ko kahapon. Kasi pagdating ko dito, nakagawa agad ako. Ang dami ko na agad na cut. Kasi usually, ang routine ko sa umaga, pupunta ako dito maaga. Tapos, kailangan bago dumating yung mga mananahe, may mga nakat na kami. May mga nakat na ako. Alam mo, naiiyak ako. Samantalang kahapon, di ako ganon yung ugali ko. Hindi ako nagpapanik, pero alam mo yung nasa loob mo lang pala. Tapos kapag nare-recall mo palang ganito, wala ba ito ko naiiyak? Hindi ako kinakabahan.
Kasi yung isip ko, ang nakafocus ko kahapon, dahil nagtatakbuhan na yung mga tao, ang iniisip ko kahapon, kung ano yung pwede namin isalba. Kasi, alam ko, kung halimbawa taabutin kami na sunog, wala akong magagawa. Ilan yung makina ko dito? 1, 2, 3, 4. 6 kasi yung sewing machine ko dito. So, nakalagay na sa loob ko, wala akong magagawa kung aabutin kami ng apoy. Wala, anong magagawa mo? Wala naman tutulong sa'yo magbuhat niya. Ang bigat-bigat. Maduduga lang kaya. Hindi ka nga namatay sa sunog. Namatay ka naman sa sa buwa. Kasi binuhat mo yung makina. Hindi, ayun nga. Parang na. Ang unang-una kong dinampot, ito. Yung portable kong sewing machine. Ayan, yan yung unang-una kong dinampot. Kasi, yan lang yung sewing machine na kaya kong dalhin. Yun lang. Tapos, after nung buhatin ko yun, saka ako nag-isip ng ano pa ba. Ginrab ko yung yung mannequin kasi nasa isip ko bago to. Tapos, ang mahal ng mannequin, 'di ba? So, dinala ko yung mannequin. Sabi ko, ito, bago to. Magkano isa nito? 2.8 to. Ayun, dinala ko. Tapos, habang ginagrab ko yung mga gamit, alam nyo ba, nasa isip ko yung presyo. Hinawakan ko yung mannequin. Sabi ko, yung mannequin ko pa naman ang kids. Mahal na mahal ko pa naman yun. Tapos, ang tagal ko nang gustong bumili niyan. Hindi ko, alam mo yung hindi mo agad mabibili. Kasi nga, medyo mahal siya. So, pag-iipunan mo pa, ginrab ko agad siya. Kasi magaan naman. Tapos yung mannequin din na adult, ayun, dinala namin. Yung mga pwedeng dalhin. Tapos, basta habang nagagrab ako ng mga gamit, pagtingin ko sa CCTV, nilagay ko doon sa bag na dala ko. Ito, 1.5 to. Ginagamit ko to pag-vlog. Ayun, dinala ko yung button holder, pinaglalagay ko sa bag ko. Talagang habang ginagrab ko siya, iniisip ko, ito dadalhin ko to, 2.5 to. Ganon. Yung kaya kong bitbitin. Kasi, maliban dun sa lahat kasi ng gamit dito, importante. Kasi, di ba ito kasi yung business ko. Naiyak naman ako. Iyak naman ako. Okay. Lahat naman kasi, ito talaga importante. Kasi ito yung buhay namin. Naiyak ko. Shit. Ganto ko kapag habang may nangyayari, kalmado ko, pero magsisink in yan sa akin kapag naisip ko na paano kung paano nadamay kami. Kasi sa mga nakakakilala sa akin, alam nila yung kwento ko. Alam nila yung lagay ko. So, paano na lang, no? Alay, ako. Ayun, buti na lang talaga. Salamat sa Diyos, hindi kami nadamay kahapon. Nag-vlog lang ako ngayon para mag-update, pero naiiyak naman ako. Hindi ko ina-expect na nakakaiyak tong vlog na to. Kasi kahapon, di naman talaga ako kinabahan. Kinabahan ako. Pero hindi ako yung alalang-alala na nagtaranta. Kasi, ako kasi, madali akong mag-adapt sa sitwasyon. Madali akong, alam mo yun, madali akong mag-sink in dun sa nangyayari. So, nakakalmada ako, nakakapag-isip ako ng gagawin ko. Pero yun nga, kung maiisip mo pala, na paano pala kung nangyari yun, alam mo yung sinimulan mo lang, yun, lahat mawawala. Pero hindi ko na-expect na nakakaiyak pa ikwento. Ba yan? Gusto ko lang naman ikwento yung nangyari kahapon, tapos naiyak naman ako. Pagkatapos nga nung sunog kahapon, nagtatawanan pa kami. Kasi, yung dalawa ko kasama, nataranta na sila.
ang ginawa ni, pagpasok, habang naghahakot ako ng mga gamit, binitbit ko yung record book, yung mga listahan ng sukat, tapos binitbit ko yung listahan ng mga order kasi yun yung importante. Tapos sabi nga nila, paano yung mga tela natin? Guys, alam nyo, ang dami kong tela. Kasi bukod sa pagtatahi, isa sa pinakaminahal ko yung pagpili ng tela. Na yun kasi yung naging ano ko, yun yung naging edge ko sa iba na mga simpleng nananahi lang. Kasi ako, kahit hindi naman talaga ako mananahi, pero napag-aralan ko yung designs, kahit hindi ako professional na designer, pero nung pinasok ko to, siguro kaya din ako nagustuhan ng mga tao, ng mga naging suki namin. Though hindi naman ako perfect, no? Kasi wala naman ding perfect sa mga gumagawa ng kagaya nito sa ganitong larangan ng mga gumagawa ng mga damit. So lalo na kami mga made to order na ang ino-offer ko yung mga customized na damit para sa kanila. Merong iilan na ayun nga, hindi naman, kumbaga parang hindi sila hiyang. Kasi hindi ko naman inaano na ganun kami ako gagaling, hindi kami ganun ka perfect. So merong iba naman, pero mas marami na mas bumabalik sa amin. Kasi ayun, lalo na nung una kasi ako nagtahi, yung sa mga nakakalam, 'di ba puro pambata kasi talaga yung gustong-gusto kong gawin. So mula nung umpisa pa lang, pinag-aralan ko na talaga yung mga tela. Sa mga tela talaga ako unang tumutok nun kung anong magagandang tela, magagandang print, kung ano yung mga tela na bagay sa ganitong design. So, ang dami kong tela dito sa shop na hindi pa siya natatahi. Basta nandyan lang siya. Masaya lang ako na nandyan siya. Feeling ko kayamanan ko siya. Kasi, ang tagal kong kumbaga lahat ng yan ay pinili ko ng maayos. Talagang personal choice ko yung mga tela ko dito. At ang dami ko nga din dito na retaso. Hindi ko nilelet go kasi tatahiin ko pa siya ng mga pang kids. So, ayun, ngayon ko naiisip. Paano ko natuloy yung kahapon? Lahat yun mawawala. Pero kahapon kasi, parang alam ko wala ako magagawa kung sakaling nangyari yun. So, wala tayong magagawa sa ganong sitwasyon. Kaya kahapon, parang kinabahan ako, natakot, pero alam mo yung wala kang magagawa eh. Ganon, kung sakaling pumunta sa amin dito yung sunog sa kabilang pader. Wala, ano magagawa namin, 'di ba? Hindi namin kontrolado yung ganong, hindi natin kontrolado yung ganong pangyayari. Gusto ko lang naman ipakita yung mga kalat namin ngayon, pero naiyak naman ako. Ganon pala kalala. Ganon siya kalala, kahit hindi naman kami talaga na damay na. Pero kung iisipin mo, andyan na eh, kitang-kita mo na yung apoy. Ganon pala yun. Ngayon tuloy ako naiyak. Ganon pala yung mangyayari, no? Lalo na yung yung nadamay na nasunugan doon. Kaibigan ko yung nasunugan, yung nadamay na mismong nasunog yung pwesto niya. Nakasama ko siya, nagtahi siya sa akin nung nasa bahay pa ako. Tinulungan niya ako. Mananahi yun. Yan, si Ate Nori. Nagka-pwesto kasi siya doon, nagre-repair siya ngayon. So, ayun. Ngayon, stop muna siya. Sabi ko, pakiramdaman niya kung ano yung pwede niyang gawin, kung pwede siyang makakuha ng ibang pwesto. Kasi gusto niya yun. Ganda kasi nung spot doon, daanan ng tao. Kaso lang yun nga, nadamay nga siya kahapon. So, ako, buti na lang, hindi talaga kami inabot. Kasi napakalaki ng mawawala namin. Kasi ito lang yung kabuhayan namin. Ito lang yung source of income ko. Kasi nga, walang trabaho yung asawa ko kasi may sakit siya. Nasa bahay lang yung asawa ko. So, ako lang yung naasahan sa amin. Paano na lang? Buti na lang hindi talaga natuloy. Pero ayun nga, ano ba? Nag-vlog lang ako para i-share yung yung
itong, yung kagaya nung ginagawa ko sa reels ko sa Facebook, nitong mga nakaraan. Pero hindi ko na-expect na nakakaiyak. Siguro na-realize ko lang din talagang panalangin lang talaga yung yung pwede nating kapitan. Kasi hindi natin kontrolado, lalo na yung mga ganun ba, yung mga kalamidad, baha. Pero sabi nga nila, mas mabuti ng mabahaan o kaya manakawan kesa sa masunugan, kasi pag nasunog talaga pwedeng maabo lahat. Yung nanakaw, hindi naman nila mabibit-bit yun lahat, diba? Yung baha, nakaranas na ako ng baha dati, patutuyuin mo lang yun, okay na. Kahit pa malaking pinsala yun, pero hindi kagaya nung ganong sunog. So, mag-ingat na lang tayong lahat. Ito lang namang morning routine ko yung gusto kong i-share ngayon. Tapos yung nangyari kahapon. Pero hindi ko na-expect na nakakaiyak. Nakakaiyak pala siya ikwento. Kasi dito sa shop na to, yung tahi ko sa bahay, alam nyo na, diba? Sa mga nakakasubaybay sa akin mula nung umpisa, na nag-umpisa lang to sa hobby, tapos libangan ko lang to noon, hanggang sa, hindi ko na-expect na lumalaki na rin pala siya. Kasi, nagtatahi ako sa bahay. Dati, mga pangbata lang. Tapos, ang dami nang nagde-demand na magpapatahi ng mga dress. Hanggang sa, yun, ginrab ko na magtahi ng dress ng adult. Tapos, dumami na siya hanggang nararamdaman ko na stress na ako kasi hindi ko na kayang tahiin yung sobrang dami ng order. Nagkumuha na ako ng mga kasamang magtatahi. And then, hindi na ako magkasya sa bahay namin, kaya nag-decide na ako na kumuha ng pwesto. Kaya yun, andito kami ngayon. So, sa bahay namin, meron lang dong isang sewing machine. Yun lang yung gamit ko doon sa ilang sinulid. Pero lahat nandito na talaga. So, buti na lang, ayun, nagpapasalamat lang talaga ako. Hindi na natuloy hindi kami nadamay kahapon. Nakakaiyak pala siyang ikwento. Hindi ko siya ina-expect na iiyak ako. Gusto ko lang mag-on cam ng konti ngayon. Pero, at ngayong araw nga, back to normal na, kahit makalat pa kasi yung mga nabalot namin, kasi hindi naman nga, kumbaga naagapan kasi yung nangyari kahapon, pero hanggat may usok pa at nakikita kaming apoy kahit maliit, tuloy-tuloy pa rin kami sa paglabas ng gamit, yung kaya lang naming dalhin. So ayun, sa ngayon makalat siya, pero parang feeling ko normal normal siya sa paningin ko, lagi na lang makalat. hindi ko pa maibalik yung mga gamit ngayong umaga kasi ang kailangan kong gawing una, yung mga order, yung cutting, and dami akong bobotonesan ngayon eh. Kaya ayun, samahan ninyo ako. Masaya na ulit kami. Samahan ninyo ako ngayong araw para yun, tuloy-tuloy ulit yung yung gawa namin. At sa mga nagtatanong dyan, sa mga magpapatahi, message nyo lang po ako para sa inquiries at sa presyo, depende po yun sa style at sa tela. And ayun, simple lang yung gusto ko i-share ngayon, pero hindi ko alam na magdadrama ako. Nakakaiyak pala siyang ikwento. And ayan guys, hanggang dito na lang ha. At ayun, itutuloy ko lang yung mga gagawin ko. Marami akong kailangan tapusin ngayong araw. At tingnan ko mamaya, sana makapagligpit na ako at maibalik na sa dati yung mga naibalot namin na hapon. Wala lang, nakakatawa lang na yung ganun, no, yung adrenaline mo. Yung mga kaya mong dalhin palabas, hakutin, kahit gano'ng kabigat, nabubuhat mo kapag pala may gano'ng pangyayari. Tapos kapag pabalik na, kalmado na, wala nang gano'n, wala nang sunog, wala nang usok. Hindi mo na siya kaya bitbitin pabalik. Ganon siya.
Kaya ayun, after nun, nakatawa pa naman kami. Kasi, ayun nga, nagkakwentuhan na after kahapon. And, ayun, pero akala ko talaga okay lang ako. Pero, nakakaisip pa rin. Okay.